Hello once again, welcome to my channel guys. Good morning po, good afternoon, evening po. Anong oras nyo man po mapanood yung ating video na ito guys. So binabati ko po kayo, lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW guys. Salute po sa inyong lahat guys at ingat po kayo dyan. Ayan, so communist government na tayo guys. Parang China na rin. Ayaw sa China pero wini-welcome po ang mga communist. Okay, pag-uusapan po natin yan dito sa aking video guys. So, bago po ako magpapatuloy guys sa inyo, please isang lambing lang po, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share po yung ating video guys. So, para maaabot po ang ating ibang mga kababayan guys. So, ayan. Sino-sino po ba yun guys na mga grupo nagpa-file ng impeachment? Actually guys, ito po yung mga makakaliwang grupo po yung nagpa-file po ng impeach. So, ibig sabihin po ba talaga ngayon na welcome na yung communist government of the Philippines? Welcome to the Communist Party of the Philippines. Ayan, palakpakan po. Yan. Yan na po ang bago nating type of government. Communist. Civic Society Group ni Leila de Lima kasama si Trillanes. Yung ACT Teachers Party List po yan ni Francisca Castro, the convicted child abuser. Yan ako na-convict si Sator Ocampo. So, dito po yan sa Davao, guys. So, pangatlo po yung Bayan Muna Party List. Si Nery Colmenares po at saka si Attorney Conte. Akbayan Party List, si Percy Sidanya at kasama dyan si Risa Hontiveros. Makabayan Black ay si Arlene Brosas. Ayan. Pang-anim, Kabataan Party List na hinahawakan po ni Raul Manuel. So, all we know guys, so yung anim na yan ay mga makakaliwa. Pasok, lahat na sila ngayon may boses na sa Kongreso. Ayaw ninyo sa China, kaya nyo binabati ko si PRRD dahil pro-China, yun ang sabi nyo, pro-China. Sa mga hindi nakakaalam guys, China is a communist type of government. So, sino ngayon ang pro-China? Na-idolize nyo pinigbigyan nyo na ng pansin yung mga natin dyan, mga makakaliwa. Sino ngayon ang may balak mag-destabilize ng gobyerno? Ahead of that guys, bago i-file yung impeachment complaint. So may mensahe ang Pangulo. So ito babasahin lang natin yung mensahe ng Pangulo ha. In the larger scheme of things, Sara is unimportant. So please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is to improve the lot of all Filipinos. Period. So, ayan. Malinaw po yung text message ng ating Pangulo. Okay. So, if I were you, President BBM, why you cannot go to the public and make a public announcement not to impeach or not to file impeachment complaint against VP Sara Duterte? If it is true to your heart, you can put it in a public statement or in a public announcement. Puno kayo ng media, puno kayo ng resources. Why you cannot do it? Public announcement, pinadaan nyo sa message, sa text, kayo yung makapangyarihan sa bansa. So ito guys, may ambush interview po si PBBM. Ito'y mula sa ng ABS-CBN nyo. So, pakinggan natin na guys. Para for sure na inadmit niya na may text message siya. Okay po. Social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part to stop the filing of impeachment? Well, it was actually private communication, but lagi na, yes. Because that's really my opinion. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on that? What will happen if somebody wants an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take a moment and for that. For what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. Okay. So, dinideny po yan ng mga kongresista.
wala daw pong napag-uusapan doon. So, kinabukasan, doon na po nag-umpisa mag-file ng impeachment. Yan, nagmadali sila na ipasa nila yung impeachment. So, di ba, may mga ano pa sila, nagpa-preskon pa sila, guys. Fast facts, it's been almost 2 years since December 2022 since the first tranche of the 125 million peso confidential funds for the OVP were first released. 2 taon na mula nung nirelease yung pondo. Mahigit 1 taon na mula nang ito ay natuklasan ng mga makabayan representatives. We have 75 impeachment complainants. We only cite 1 ground, betrayal of public trust. And we have 3 issues related to the betrayal of public trust. So our lawyer, Attorney Nery Colmenares, will go through yung 3 issues. So, ngayon, sa loob na sila ng Congress. O, bakit ba din natin masasabi na communist type of government na tayo? Kasi boses na ng mga komunista ang pinakikinggan ngayon sa Kongreso eh. Ulitin ko guys, communist type of government na po ang Pilipinas. Bakit kamo? Kasi may mga boses na sila eh. Sila na ang nasusunod doon eh. Hindi na sila nakikinig sa Pangulo na nagsasabi na huwag mag-impeach. Bakit ginawa pa rin nila guys? Ha? Kasi iyon ang pakay nila dyan. Ha? Mga plastic yan eh, mga sinungaling yan eh, hindi mo mapagkakatiwalaan ka. Wala nang demokrasya sa Pilipinas, patay na ang demokrasya sa Pilipinas. Bakit kamo? Yes! Kasi nandyan na sila eh. Kasi kung may demokrasya pa tayo, hindi yan sila hahayaan ng ating gobyerno. Na yan sila ang destabilize ng gobyerno natin. Sana all. Sana all na lang tayo nito, only in the Philippines. Pakinggan natin guys yung bahagi ng pahayag ng INC ukol dyan sa dinideklara nilang malawakang prayer rally ng INC. So ito pakinggan natin guys. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Correct. Siyempre po, pumalag na po yung INC guys. Kasi tiningnan nila yung credibility or pinafile na impeachment complaint kung may ano po ba, may substance. At lilinawin natin guys ha. Yung confidential funds. Yan. Personal knowledge ko po na isa sa teacher ng mga NPE doon sa amin ay ang pinsan ko. Yan. Hindi ba problema yan? Kasi mga bata nire-recruit, imbis yung mga bata na dito mag-aaral sa public schools, inaaya po nila doon. Hinihila po nila doon sa bundok. Kasi may eskwelahan din sila doon. Alam nyo guys, ganun mga tinuturo kung paano labanan ng gobyerno. Yun talaga ang pinaka-goal nila. Tinuturuan nila ng mga prinsipyo na baluktot para labanan ang gobyerno. Lahat ng programa ng gobyerno kakalabanin. Lahat ng proyekto ng gobyerno kakalabanin. Susuwayan nila lahat. So lahat po na kanay tinuturo doon guys is against government because they are the one planning to destabilize the government of the Philippines. Si Castro guys, alam nyo kung bakit galit sa Duterte. Kasi convicted siya ng child abuse dito sa Davao. Isaan siya na-convict? Sa Davao. Kaya galit
Bumisit siya. Gusto niyang gumanti sa mga Duterte. Duterte is against insurgency and drugs. Yun ang pinaka-motive ng mga Duterte. Kasi guys, nakapag-umpisa na siya by June. May project na sila. So, ng December na yan, guys, na nakakakuha sila ng confidential funds, iyon, dinisburse nila yun. Nang madali. Kasi 11 days na nga lang or 15 days, ano pa ba, ilang days yun. So, kaya yun, ganun lumalabas yun, na within 11 days na ginasto, imposible po ba? So, para sa akin lang, guys, logic ko na naman paggaganahin ko, guys. Yun napanood ko yung hearing, guys, na sinabi nila na yung mga resibo na lumalabas doon na yung pag-disburse ng pera, meron sa Agusan, meron doon sa mga probinsya na, alam ko guys, sa mga probinsya na yan, na talamak ang NPA. So yan na one thing na nasa isip ko, doon yon. Itong mga makakaliwa, alam din nila yan, na talagang doon ginagamit ni Sara yung confidential funds na yan. Kaya gustong pigain talaga ni Castro ng sino pa dyan ng mga makakaliwa ang confidential funds ni Sara, kasi gusto nila talaga na magsasabi si Sara na saan yun, sino, kasi ang habol na doon, alam nyo kung ano guys, ang nila, makuha nila kung sinong tao yung inuutusan na para magtugi sa kanila, sa mga NPA na yan. Yun ang gusto nilang malaman, kasi hindi nila alam kung sino kaya ngayon, naghahalongkat sila. Kung napanood nyo yung nakaraang video ko guys, doon sa 677 na mga individuals ngayon, nahahalongkatin na naman sa PSA. Kung may mga identity ba yun sila? Matao ba yun kung ano ba yun? Kasi nga yun sila ang bumubuo ng intelligence group. So doon yun napupunta yung confidential funds na yun. Yun ang pinagmulan, yun ang ugat. Dahil ang naaapektuhan guys ay itong mga makakaliwa. Kaya yan, gumulo. Ito namang ating, ngayon, bakit ko nasabi na communist type of government na tayo? Kasi pinapabayaan do sa House of Crooks na yung mga makakaliwa ang nag-uusisa. Dapat usisain kasi dapat sila yun, mga kriminal sila Marami. So yun ang mga pinag-ugatan guys ng problema ng ating bansa. Dahil dyan sa mga makakaliwa na pinapabayaan na makapasok dyan sa Kongreso at binigyan ng boses. At sa nadidinig pa natin, nadidinig ko lang sa sinabi ng VP na pinafundingan na ngayon ni Romualdez ang mga makakaliwa na yan. Totoo naman. Kasi hindi yan gagana dyan sa loob kung wala siyang binigyan na budget. Kasi nga pera-pera nga pinapatakbo nila dyan sa House of Crooks. Di po ba? Yung na-contempt nila si Atty. Soleca, magkano? 1 milyon. Kaya nag-appear-appearan pa doon, nag-celebrate pa. Kinuyog-kuyog pa ni Castro. Ako? Yun ba yan? Kasi nga, nag-celebrate siya, masaya siya 1 milyon, biruin mo yun? So, yan ang pinag-uugatan ng confidential funds na yan. Dahil sila ang naaapektuhan. Kaya kahit anong gawin nilang piga, wala silang makikitang tao kung sino talaga yung nasa likod ng, kung sino talaga yung intelligence group na binuo ng OVP at ng DepEd. Na pinaglalaanan ng confidential funds na yan. Advance lang na pag-iisip ko guys. Pag ang layunin ngayon ng mga na yan, party list. Kapag hindi napatalsik si Sara, mapatalsik si VP or hindi mapatalsik, isusunod nila si PBBM. Mark my word. Yan ang layunin nila. Kasi kung hindi sila magtatagumpay kay Sara, magtatagumpay sila or hindi kay Sara, isusunod pa rin nila si BBM. Di po ba? Huwag nyo sasabihin yan ngayon na nakafocus sila kay nakafocus sila kay Sara ngayon. Isusunod nila si BBM guys. Nasa plano yan nila. Kasi nga i-destabilize nila yung gobyerno So ayan lang po ang opinion ko guys sa video na ito. At isang lambing ulit sa inyo guys. Isang subscribe, like, and share. So, ayan lang po. Salamat po sa panonood. Happy watching guys. Thank you so much. I love you all. Bye-bye.